Assalamualaikum mga kapatid. Kami po ang unang pangkat na magre-report tungkol sa Islam at sa pagpasok nito sa Pilipinas. So simulan natin. Ano ba ang Islam? Ang Islam ay isang reliyon ng monotheismo. Ibig sabihin, isa lang ang Diyos nila. Ang Diyos nila ay si Allah. Masasabing, ang isang propeta na pangalan na Muhammad ay nakausap niya ang Diyos na to si Allah, na binigyan siya ng tungkulin na mapalaganap ang Islam sa mundo. So, ano ba ang propeta? Yun nga, ang propeta, parang sila yung binigyan ng Diyos ng tungkulin, o kaya para sila yung nakasalita para sa Diyos. So, meron ng libro ang Islam, pangalan na Quran. Dito matatagpuan ng mga batas nila. Meron silang 5 pillars. Yung unang pillars ay shahada. Ibig sabihin na isa lang ang Diyos nila. Dapat isa lang ang Diyos nila. Sa puso nila, isa lang ang Diyos nila na si Allah. Pangalawa, ang salat. Ang pagdadasal ng 5 beses sa isang araw para mapakita nga nila kung gano'n sila ka-faithful kay Allah. Pangatlo ay ang zakat o ang pagbibigay sa mga nangangailangan sa mga mahihirap. Pang-apat ay ang som o ang pag-fasting, di pagkain sa buwan ng Ramadan. Kasi yung Ramadan, yun yung kung saan sila nagre-repent sila sa mga kasalanan nila kaya hindi sila kumakain. Tapos panglima ay ang Hajj. Yung Hajj naman, yun yung sabi nila kailangan, ang isang Muslim, kailangan niya makapunta sa Mecca at isang beses na sa buhay niya para matanggal lahat ng mga kasalanan niya. So ito yung mga larawan. So, nakita nyo na kung ano ba talaga ang Islam. Papasok naman tayo kung saan pumasok ang Islam sa Pilipinas. So, simulan natin. Sabi nila, meron daw unang misyonero na pumasok sa Pilipinas. Siya ay si Karim Al-Maktoum. Siya yung naunang misyonero na pumasok sa Sulu. Sinabi nila na meron daw siya kakaya na maglakad sa tubig at lumipad sa hangin. Tapos sinasigit niya daw yung mga nalulunod. Kaya yung mga tao, mabilis na naniwala sa kanya, kaya mas lalo lumaganap yung Islam. Ang sumunod naman ay si Raha Baginda. So ano ba ang Raha? Ang Raha ay pinakamataas na namumuno sa isang Islam na komunidad. So yun, si Raha Baginda. Siya yung unang nagbuo ng dinastiya ng Muslim sa Zamboanga, Basilan, yun. Tapos, pumasok na dito ang mga sultan o ang sultanato. Ang sultanato ay isang uri ng pamahalaan hindi lang ang pamahalaan ng kundi kasama rin dito ang reliyon. At ito, may namumuno dito isang sultan. Yun nga, ang sultan ay pinipili rin ng mga tao. Pero meron ka dapat 5 characteristics para maging sultan ka. So una, yung bangsawan, may dugo kang bugaw, ibig sabihin yung dugo mo nagagaling kay Muhammad. Pangalawa, kamagulangan, dapat wastong edad. Pangatlo, ilmawan, pagkakaroon ng kaalaman, sapat na kaalaman, syempre yung kung ano yung tama, kung ano yung mali, ganyan. Pang-apat, kailangan may pera kasi syempre susuporta mo yung mga taong kung sino yung pinamumunuan mo. Panglima, rupawan o karisma, dapat nakuha mo yung atensyon ng tao, nakuha mo kung yung attention nila para makinig sa'yo, gawin yung mga pinapagawa mo pagiging isang sultan. So yun, meron din mga sultanato na pumasok sa Maguindanao, si Prinsipe Muhammad Kabungswan, yan. Tapos si Sila, ano ba yung si Sila? Isang Arabic na term na ibig sabihin chain link. Yun nga, kailangan niya dapat yung pagkasunod-sunod dapat nanggagaling kay Muhammad. Parang yun nga, dinastiya nga, isang pamilya na namumuno na parang kumbaga sunod-sunod sila. Tapos yun. Tapos ang dito, nagkaroon na ng mga ethno-linguistiko, syempre kumalat na. So yung nauna, yung Tausug na nakikita sa Sulu at Tawi-Tawi. Sa Sulu naman Tawi-Tawi, meron din parang yung tawag sa kanila Sama. Tapos sa Basilan naman may Yaka. Pangalawa, yung Maranao, sa matatagpuan naman sa Lanao, yan, Lanao del Norte, ganyan. Pangatlo, Maguindanao at Cotabato. So, dun nagsimula ang
pagpasok ng Islam sa ating bansa. So ito yung mga larawan